John Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards, he knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break him. Matapos, wasakin at patalsikin ni Casimero ang mouthpiece ng mayabang na Meksikano na si Cesar Ramirez at ma-retain nito ang WBO interim title belt nito. Reliable right. We're gone. I was actually looking for a body shot to end it. But you know the situation presented itself. Makalipas lamang ang 3 buwan, taong 2019, ay sa wakas ay nakaharap na ni Cuadro Alas ang kilabot at iniiwasan noon sa bantamweight division dahil sa matinding boxing skills nito at physical strength ng mga kamao nito. Ito'y walang iba kundi ang South African superstar at knockout artist at may hawak noon ng WBO World Bantamweight Champion na si Solani The Last Born Tete. Sa mga di po nakakaalam, bago pa man ito makalaban ni Cuadro Alas, bukod sa Japanese superstar na si Naoya Inoue, ay isa si Solani Tete sa talaga namang most avoiding fighter noon sa 118 pounds bantamweight division. Dahil sa nakakakilabot na knockout skills nito, si Solani Tete lang naman po kasi ang may hawak ng pinakamabilis na knockout wins record sa isang world title match. Matapos nga po nitong patulugin ang kababayan nitong si Boniso Gonya sa loob lamang po ng 11 segundo mga idol. Tama ka na narinig, 11 segundo lamang po mga idol. At alam nyo ba mga idol, ay 5 Pinoy na po ang tinalo at winasak ni Tete sa ibabaw ng lona. Ito rin po ang nagpatikim ng unang knockout sa prospect at undefeated fighter noon ng Britanya at tumalo sa kababayan natin si Jonas Sultan na si Paul Butler na kasulukuyang World WBO Bantamweight Champion ngayon. Look at Tete. When Jonas Butler gets close again, chest to chest, he can't work around. You gotta break him out. Consecutive fight. Tete, what a great shot, and that is it. I think is he going to get up? It looks as though it's all over. Great left hand. Butler doesn't really know where it is, and it's all over. Put the jab in his face. Look at that. He didn't put the jab in his face. He feinted the jab. He threw that 3/4 jab. Looks like he's going to throw the jab. Beautiful. That is Julian Jackson, Bomber Graham. Stephen Smith. That's world class. That's a world. Kaya naman, sobrang taas ang kumpiyansa ng Aprikano na madali lamang nitong matatalo si Casimero. Sa sobrang taas nga po ng tiwala nito sa sarili, ay di pa man nagsisimula ang laban nito kay Casimero, ay inaayos na po ng kampo nito ang mega fights kontra sa Japanese monster na si Naoya Inoue. Kumbaga, kinukonsidera na agad nito na dagdag pataba lang sa kartada nito at isang tune-up fights lang si Casimero para dito mga idol. Direktang insulto ito sa ating pambatong Pilipino, kaya naman sa isang interview ay sinabi mismo ni Casimero na patutulugin niya si Tete. Tila determinado ito sa mga sinasabi nito na wawasakin niya ang rising superstar South African na si Solani Tete. Nang lalaban kay Inoue. For him, he's talking about Inoue because he really hates to face him. He just wants to jump the gun and go to Inoue instead of passing to him. Agad kay Inoue. But he cannot do that. He is here. He believes he is here to upset in that plan of fighting Inoue. Nangarap na siya na lalaban kay Inoue. He's already dreaming of Inoue when in fact he has to really deal with reality. John Real Casimero. Dito sa akin lalaban, dito siya mababagsak. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, round 1 pa lang ay makikita mo na sa ating pambato na si Cuadro Alas ang determinasyong manalo at mapabaksak ang South African Superstar Champion. Naging sobrang maingat ito sa bawat galaw niya at sobrang kalkulado ang bawat suntok na binibitawan. Dahil alam din kasi nito na isang pagkakamali lamang niya ay maaari siyang mapabaksak ng African Superstar. Dahil hindi rin ito basta-basta. Sa laban na ito ay makikita mo ang mataas na ring IQ ni Cuadro Alas. Shortening the gap. Only weighed 8 stone 4 at the weigh-in. Comfortably made the 8-6 limit. That's the close mysteries, John. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue last October, and that was that sort of fight, wasn't it? He won by about 4 or 5 point margin, but he never really took any risks at all. No, Well, fairly quiet opening round.
bell just coming. Sa round 2 naman mga idol, ay makikita mo nga na nagiging medyo agresibo na nga po dito ang African champion. Nagbabato na ito ng mga malalakas sa patama kay Casimero. Tumatama naman ito kay Cuadro Alas, ngunit tila babaliwala lang ito sa pambato nating makunat pa sa makunat. Again, Casemiro got too much experience just to rush in, and he knows he'll walk on the shots, but also with him not. The taller man, that's where he goes in, and it looked as though there's a clash of heads. No, I think it's a good. Well, it is actually. Yeah, I thought it was a good right hand and half a head, but yeah, it was a full-blooded clash of head, wasn't it? Nang dumating naman ang ikatlong rounds, dito ay ginulat na ni Cuadro Alas ang buong stadium. Ang buong akala ni Solani Tete ay unti-unti na niyang nakokontrol ang laban kontra kay Casimero. Ngunit lingid pala sa kaalaman nito na sobrang napapag-aralan na pala ni Cuadro Alas ang galawan nito mula sa unang round at pangalawang round. Kung kaya't nasa pool na ito ng isang unpredictable punch na tumuldok sa 12 sunod-sunod na panalo nito. Oh, Casimero got him. He's got him with a butt now. He's given hits. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find a clean shot and he falls down. Nakatayo pa naman ito mga idol, ngunit bakas ang lala ng sinapit nito sa mga kamao ni Cuadro Alas. Kung kaya't wala nang inaksayang oras ang ating pambatong angas ng Pinas. Tuluyan na nga nitong nilusob ang may kahambugan na si Solani Tete na nagresulta sa pagpapatigil ng referee sa laban upang maiwasan ang grabeng pinsala sa galit na layon na si Cuadro Alas. Fatality. Dahil nga po sa panalo na iyon ay tinanghal nga po si Janriel Casimero sa kasaysayan ng mga Pinoy boxer bilang isang 3-division world champion at ito na nga po ang naging world champion sa WBO Bantamweight Division. Mula naman sa kabilang banda mula kay Tete, matapos nga po ang pagkatalo na iyon kay Casimero ay bihira na nga po itong mabigyan ng isang malaking laban. Ang huling naging laban po nito ay December 12, 2021. Nanalo ito via knockout kontra kay Eddie Kayumba. Ito na ang naging huling laban nito hanggang sa ngayon. Tila ba hindi na naging interesado ang mga promoter dito at umalat na ang boxing career nito.